As a pastor and leader of our church, almost every day I would have to make decisions. May mga sitwasyon ng ating mga kapatiran, sitwasyon ng ating mga ministries that would require of you to make important decisions concerning them. At bukod pa doon, may mga lumalapit din sa atin, hindi na may kinalaman sa ating church, pero may kinalaman naman sa kanilang personal na buhay. They go to you for counseling, they come to pastors like me for prayers, and one of the things that we often receive from people as a request is to pray for them, especially for very important decisions that they need to make for their lives. Ito'y may kinalaman halimbawa sa kanilang trabaho. Sila ba'y magstay sa trabahong ito o lumipat sa ibang trabaho? Magstay sa bansang ito o lumipat sa ibang bansa? May kinalaman minsan sa kanilang mga desisyon bilang mag-asawa, desisyon tungkol sa kanilang mga anak, desisyon tungkol sa kanilang relasyon. Ang mga single people, nagtatanong din sa iyo, Pastor, ito po ba dapat ligawan ko? Ito po dapat ang sagutin ko? Ito po ba dapat bastidin ko? Ito po ba dapat pagbigyan ko? There are people who ask you with a variety of questions, all of them requiring decisions and decision making. Sometimes we make correct decisions, sometimes we make wrong decisions. Sometimes we make good decisions, sometimes we make very bad decisions. It is our prayer, it is our desire that as Christians, isa sa bunga ng ating pananampalataya sa Lord, isa sa bunga na nalalapit tayo sa Diyos, nag-i-improve tayo sa ating decision making, that we are making good decisions, that we are making right decisions. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe para sa gabing ito is how Christians decide. How Christians decide. At ang panalangin po natin, ang mensaheng ito ay maging pagpapala. Hindi lamang sa atin na mayroong mga desisyon na kailangan gawin, pero pati na rin sa mga kilala natin at mahal sa buhay na tayo napagtatanungan. Nang sa gayon lumawak at dumami ang mga taong nagdidesisyon ng tama. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pananambahan na nararanasan po namin sa oras na ito. We thank you, Lord, because worship is first and foremost for you. Na kaya kami dapat nag-worship, ang number one reason is to please God, to glorify God. Pero nagpapasalamat kami, Lord, na as we glorify you, as we please you, as we sing songs to you, as we pray to you, you bless us, you minister to us. And even right now, with the preaching of your word, alam po namin, Panginoon, mangungusap ka sa bawat isa sa amin. May mga ilan po na nakikinig ngayon, ito ang kanilang prayer request. Yung magkaroon sila ng tamang desisyon sa buhay. At meron din kaming mga kilala, kaibigan po namin, people close to us, people you're bringing to our lives. Ito yung need nila, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Lord, na sa matututunan namin ngayong gabi, na hindi lang ito para sa amin, kundi para na rin sa mga masisharean po namin ng tungkol kay Jesus Christ. At kung paano with our faith in you, we are able to make better decisions in life. So invite your Holy Spirit to minister to us, to move powerfully and mightily in our midst, as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. Minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. How Christians decide. How Christians decide. May mga ilang bagay po na nais po nating ipalala sa ating lahat kung paano nagdidesisyon. Ano yung proseso na tinatakbo ng isang Christian pag meron siyang situation, meron siyang problem, meron siyang challenge, and it requires a decision. This is what Christians do, beginning with this one. We ask God for wisdom. We always begin this way. No matter how confusing a situation is, no matter how difficult our problems are, no matter how big the challenges may be, we start with this. We begin with this. We ask God for wisdom. James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Praise the Lord. Na yung paglapit natin sa Diyos, hindi lang pala dapat ito last resort. It should always be our first resort. The first thing on our minds, na kahit ano man yung nangyayari sa ating buhay, we ask God. Kaya hindi mo maririnig sa isang tunay na Kristiyano yung, kaya ipagpipray ko na lang.
Kaya prayer na lang. Kasi ano ibig sabihin nun? Inuna niya muna ang maraming mga bagay, hinuli niya yung pagkonsulta sa Diyos. At bukod pa dun, ang value na piniplace niya sa paglapit niya sa Diyos probably napakaliit. Kasi anong sinasabi niya? Lang. Pag dinadagdag natin yung word na yon sa mga sinasabi natin, ibig sabihin maliit yung pagtingin natin sa isang bagay, sa isang tao, o in this case, maging sa Diyos. Na pag nasasabi natin na, ginawa ko na nga lahat lahat na linapitan ko, kaya ang tanging sandata ko'y prayer na lang. Ibig sabihin ay, paano gaganahan ng Diyos sagutin ka? Paano maaasahan na ang Diyos ay ganahang sagutin ka? Linalang mo siya. Isipin mo, halimbawa, na pangasawa mo, ini-introduce mo sa lahat ng mga tao. Siya nga pala, eto na pangasawa ko kasi siya na lang. Kasi wala nang iba. Yung pwede na rin to pag pinatayan ng ilaw, pag winter, pwede na rin. Kaya siya na lang. Paano gaganahan yung asawa mo? Paano matutuwa ang asawa mo? Kung ang itingin mo sa kanya ay ganong kaliit, na kaya na lang siya ang pinangasalan mo dahil siya na lang yung available sa lahat. Abay, minsan parang ganun ang tingin natin sa Diyos pag sinasabi natin na kaya prayer na lang. Never say that. Never think that way. And never do that to God. Na pag meron ka mga pinagdadaanan sa buhay, ang una mong gawin, ang unang ginagawa ng Christian, we ask God for wisdom. Dahil ano po ang ibig sabihin nito? We recognize Him as our Lord. We recognize Him as our Lord. May halaga ang Kanyang presensya sa ating buhay. May mga ilang mga tao in our lives that we could probably say, ito yung mga pinaka-mahalaga. If you're a single person, you could probably quickly say, it's my father, it's my mother, it's my kuya, it's my ate. O kahit hindi married, pero naman may boyfriend, may girlfriend, it's my girlfriend, it's my boyfriend. Or to some extent, some people would say, it's my best friend. You identify a close circle of people na ito yung mga kinukonsulta natin pag meron tayong mga problema sa buhay, sitwasyon sa buhay. Isipin mo yan. Kunyari magkasakit ka mamayang gabi, sinong una mong sasabihan? Kung magkasakit ka ngayon, sinong una mong ite-text? Pag halimbawa nasa ospital ka, sino ini-expect mong bibisita sa iyo? At higit pa sa bibisita, magbabayad din ng bill sa ospital. Sino yung mga taong yon? Yung mga sinasabi mong nasa circle mo, your close circle. Dapat ang number one dyan sa circle na yan, si God, si Jesus. Because we recognize Him as our Lord. Romans 10:8-10 says, but what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kaya po yung pamagat ng message natin today is how Christians decide. Siguro if a person does not claim to be a Christian, this message would have no value to him. Kasi para magkaroon ng value yung message na to, kailangan hindi lang Christian, but really, honestly, wholeheartedly, this person calls Jesus Lord. Kaya anong implication nun? Nagsasubmit tayo sa Kanya. And it is our prayer that everyone who says that he is a Christian, it is our prayer that everybody who attends our church, everybody who's listening to this message today, would call on Jesus and recognize Him as Lord. Kasi pag sinabi mo yun, nagsasubmit ka sa Kanya. Hindi lang siya mahalaga sa'yo. Nagsasubmit ka sa Kanya. They're not always the same. Parang halimbawa, mahalaga sa akin ang magulang ko, pero hindi ka naman nagsasubmit sa magulang mo. Sabi mo, mahalaga sa akin ang asawa ko, pero hindi ka naman, hindi mo naman pinapahalagahan ang sinasabi ng asawa mo sa gagawin mo sa iyong buhay. O sinasabi mo, mahalaga sa akin ang pastor ko, mahalaga sa akin ang church ko, o in this case, mahalaga sa akin si Jesus, pero hindi ka naman nagsasubmit sa Kanya.
hindi pwedeng mahalaga lang siya. Kailangan nagsasubmit sa Panginoon. You really mean what we say. We really mean what we pray. That we say, Jesus is Lord. Kaya basahin natin ulit yan, Romans 10:8-10. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kasama na sa sinasabi nating we recognize him as Lord is that we study his word for guiding principles. We study his word for guiding principles. When we submit to him, he speaks to us. He gives us guidelines how we should live our lives. In this case, how to make wise and correct decisions in life. Dagdagan mo pa, wise, correct, and godly decisions in life. 2 Timothy chapter 3:14-17 says, "But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. And now from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." Para sa ating Kristiyano, tinatawag natin si Jesus bilang Lord and Savior when we're about to make a decision. Lalo na kung napaka-bigat, mahalaga. Isang desisyon na hindi lang aapekto sa iyo, pero aapekto sa buhay din ng iba't ibang mga tao. Alam mo, dapat nakikinig ka sa salita ng Diyos. Alam mo, dapat binubuksan mo ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan mo ang sinasabi niya sa mga bagay-bagay sa buhay, lalo na kung may kinalaman sa sitwasyon mo. And that is why it is important for many Christians to always worship the Lord. May worship service. Uma-attend ka. Nalilito ka, lalo ka mag-worship. Makikinig dun sa Word of God. And that's why even our music ministers in church, I told them once, and I will tell this again and again. Gusto ko yung mga musicians natin, mga singers natin sa church, hindi yung mga nakikita ko minsan sa ibang mga simbahan. Hindi naman natin linalahat, pero may mga nakita kasi ako mga simbahan ganun. Kaya gagaling tumugtog, kaya gagaling kumanta. Pagkatapos magpaawit dun sa kongregasyon, habang nagpipreach yung kanilang pastor, lalabas saglit. Kunyari, magpapalit ng damit, pinawisan, mamaya naghuntahan na, nagkwentuhan na, may nakarating na sa isang restaurant, nagbuffet na pala. Tapos, ite-text na lang para bumalik ulit kasi, ayan na, tapos na si pastor, makinig kayo. Kaya, again, hindi naman natin linalahat. But in some churches, napakaraming kayo husay tumugtog, kayo husay kumanta, pero malabnaw ang pananampalataya at hindi malalalim sa salita ng Diyos. Kaya mamaya may matatagpuan kang gitarista, limbawa sa church. Mamaya karelasyon na limbawa yung singer, na limbawa meron ng karelasyon kung kanino man. Nagsapot-sapot ang kanilang mga buhay. Mamaya meron ka isang kahusay-husay na tumutugtog, drug lord pala. Meron kang kahusay-husay na mga awit. Mamaya may iba't ibang mga ginagawang hindi ka aya-aya sa Panginoon. Sabi nila, hindi ba't linggo-linggo tumutugtog yan? Hindi ba linggo-linggo umaawit yan? Oo, pero hindi nakikinig ng Word of God. Kaya tuloy ang pananampalataya, malabnaw. Magdidesisyon, hindi matuwid. Lalo na pagdating halimbawa sa love life. Minsan joke-joke na lang natin yan. Pero serious decision yun. Isa siguro sa pinakaseryosong decision na gagawin ng isang tao yan sa kanyang buhay. Yung sino yung mamahalin mo at sino magmamahal sa iyo ng panghabang buhay. Sino yung sasabihan mo ng till death do us part. These are decisions you don't make lightly. Ito isang bagay na pinagpipray mo, isang bagay na kinukonsulta mo, at lalong-lalo na pinag-aaralan mo yung guiding principles in the Word of God concerning how does a single person, lalo na kung Christian, choose his future partner in life. Isa na siguro dapat sa guiding principle is the guiding principle of prayer. Prayer. Kasi pinag-aaralan sa salita ng Diyos, kaya kung sino man yung
crush mo, pinagpipray mo. Hindi lang na magka-crush siya sa'yo. Kasi iba yun agad ang pinagpipray. Lord, yung crush ko, sana magustuhan niya ako. Hindi pwede yun ang maunang prayer. Ang mauna dapat na prayer, Panginoon, i-guide niyo po ako nang yung magugustuhan ko, yung gusto niyo para sa akin. Hindi ang una agad na prayer is, Lord, yung gusto ko, yung bulagin niyo po siya, yung gusto ko, Panginoon, yung baguhin niyo po yung puso niya na kahit ayaw niya sa akin pero wala na siyang magagawa. Hindi ganun dapat ang panalangin. Dapat ang unang sinasabi sa prayer is, Lord, i-guide niyo po ako dun sa taong gusto niyo para sa akin. Hindi ko naman sinasabing, wag mo na ipag-pray yung crush mo. Hindi ko naman sinasabi na habang dumadaan yung crush mo, tigilan mo yung pagpipray mo sa kanya. Panginoon, yung sana tingnan niya ako. Panginoon, sana ako yung mapansin niya. Wala namang masama na magaganong kang prayer. Pero ang mas tamang prayer, yung nagsasubmit ka sa Panginoon sa gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Kaya ano sabi natin sa Word of God? Guiding principles. Hindi naman nakalagay dyan syempre yung pangalan ng crush mo Diba? So, hindi naman Lord, lipat ko ng ganyan, tapos ang lumabas sa pangalan ay John. Siya na. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Yung paglipat ko po ng ganito, ang lalabas sa pangalan po ay Beelzebub. Yung ganyan. Yung lalabas pangalan ay si Delilah, yun siya na. Huwag ganon. Kasi minsan katawa-tawa lang, may gumagawa niyan. May gumagawa niyan. Na Lord, para malaman ko yung paggagawa mo sa akin, Lord, kung talagang siya na, yung pagbukas ko dapat ng Word of God, yung makikita kong, amen. Pwede bang ganun yun? Minsan may nabubulat-lat ka dyan na amen nga yung kalalabasan, yun ang tinapatan ng Proverbs, ng Psalms. It cannot be that way. That's superstitious faith. That is not biblical faith. So, ang inaaral natin sa Word of God, yung kanyang mensahe. Ang inaaral natin sa Word of God, yung guiding principles that leads us in making correct decisions. Kaya nagsisimula yun sa pag-worship service. Lahat ng bagay sa worship service mahalaga. Lahat ng bagay sa worship service mahalaga. Mula yun sa pagdating, pag-aayos ng mga gamit. Alam niyo bang mahalaga yun? Na ang mga mananampalataya, hindi lang siya uma-attend sa church, uupo pagkatapos aalis, parang customer. Tapos ikukuha ng mga menu at o-order. Minsan yung iba na pagkakamalan, yung program guide natin, menu Kasi laminated. Minsan may nag-akala talaga, ano kaya ma-order ko dito? Kasi ano yung mentality? Client mentality, customer mentality, audience mentality. Gusto mo pagpalain ka ng Panginoon, pupunta ka sa isang church, isipin mo ano pwede mong maitulong. Ito ba yung may mabubuhat? Kung halimbawa, yung talaga peg mo, yung tagabuhat. O halimbawa, ang yung pwedeng gawin ay magdala ng soft drinks, magdala ng pagkain, o di kaya ikaw tumulong sa paglalagay ng mga program, kumanta, at marami pang pwedeng gawin. It's important. Why? It builds character. Nakakatuwa pa nga minsan, halimbawa sa kumpanya niya, presidente siya, manager siya, mataas ang posisyon. Sa maraming churches all over the world, you see people na sa trabaho nila, sa eskwela nila, matataas ang posisyon. Tinitingala ng iba't ibang mga tao, pero pagdating sa simbahan, yun yung mga tagabuhat, mga tumutulong kung saan-saan. Maganda yon yung pagbabalanse ng buhay. Hindi sa lahat na lang ng oras, ikaw si sir. You go to church, ikaw si servant. And that's why people, when they go to church, it really means a lot because their character is being formed. So lahat ng bagay na nangyayari sa church, mahalaga. Umpisa pa lang, tumutulong ka. Tapos bago mag-start yung worship service, may mga inspirational, instrumental music na pinakikinggan. Pumapayapa yung espiritu mo, nagpe-pray ka, kumakausap ka ng mga tao, nakikipag-fellowship ka, nagkakantahan, tinataas mo kamay mo sa Panginoon, umaawit ka, and then you listen to the Word of God. All of that is interconnected. Not one is less important than the other. Each leading towards a person being able to worship God more faithfully. Kalimbawa, kung ikay mula nung umpisa dumating, tapos tumulong ka, nakipag-fellowship ka, nag-pray ka, umaawit ka sa Panginoon, by the time you listen to the Word of God, your heart is ready. By the time you listen to the Word of God, your heart is ready to absorb and to consume the very simple but personal and powerful message God wants you to receive in your life. Napakalaga din sa mga nag-worship, yung darating na maaga, hindi yung darating minsan tapos na, minsan closing prayer,
O dumating nga sa Word of God, kalahati, gitna na. Sabi niya, total naman, mamaya lalabas na rin sa YouTube yan. So papanoorin ko na lang ng buo. Huwag ganon. Huwag ganon. Ang tawag doon wrong attitude. Kasi ang gusto ng Lord, para maging matino, maayos ang decision-making natin sa buhay, is that we study His Word for guiding principles. So, binubuksan mo yung puso mo sa Panginoon. And you say things like this to God, Lord, ano po yung mali sa pag-iisip ko, sa prinsipyo ko, sa puso ko? Baguhin po ninyo. Kasi paano ka makakapag-desisyon ng tama? Kung kahit anong dinig mo sa Word of God, linalabanan mo. May makilala nga rin ako minsan mga tao, narinig ko na yan in my almost 20 plus years of preaching and pastoral ministry, would tell you, wala sa akin yung mga ganyan-ganyan, huwag mo akong gamit-gamitan ng mga preaching. Pero Christian yun. Pag galit, pag problematic, pag in love, hindi pwede gamitan ng Word of God. Kailan ka gagamitan ng Word of God? Doon nga dapat lalong gamitan ng Word of God. Doon nga lalong dapat maalala natin yung mga sinasabi sa atin ng Lord. At minsan, mas masakit ang daloy ng Word of God sa atin. Mas lalo mo yun embrace. Kasi ibig sabihin, God is doing a surgical work in your heart. Sometimes it is really painful. Because the Word of God is like a double-edged sword. It pierces every bone and marrow. What does that mean? It means it causes change in us. Sino ba gusto magpa-opera? Meron ba sa inyo, yan ang trip sa buhay? Gusto ko magpa-opera next week. Parang sarap nung hinihiwa-hiwa ang katawan. Bihira ako makatagpo ng mga taong gusto yan. Takot nga yung ilan sa atin magpa-check up, lalo nang takot magpa-opera. May mga kilala rin nga ako yung, sige na, pag nalaman niya may sakit siya, mas gusto niya mamatay na lang siya dahil doon sa sakit kaysa yung hiwain, buksan, tanggalin, kahit pa may anesthesia. Some people just don't want to be cut off. But sometimes in life, that is what we need. Kasi, ano sabi daw sa Word of God? Balikan natin yan. 2 Timothy 3:14-17. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Because you know those from whom you learned it. And now from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise. Everybody say with me, wise. Come and say to your neighbor, wise. Wise. Kanina ginamit ko lang example yung worship team, pero example ito para sa ating lahat. Lahat ng mananampalataya na maging wise. Ginamit ko lang example yung love life, pero napakaraming ibang desisyon na kailangan natin gawin. Hindi lang sa mga yung single ngayon, magbo-boyfriend o mag-aasawa. Ito'y para na limbawa sa mga mag-asawa na. Yung be wise how you handle your marriage. Be wise how you deal with your husband and wife. Sa finances, be wise how you spend your money. Yung health mo, be wise how you take care of yourself. Ito lang recently na nagkaroon ng mahabang vacation in the Middle East, yung Eid vacation. I told some of our people, imbis na maglakwatsa lang ng halos araw-araw, pumili kayo sana ng isang araw doon na itulog nyo ng kay haba-haba. Nang makabawi lahat ng mga may sipon, linalagnat, not feeling well, yung mga feeling sick. San ba? Ano ba ang solusyon niyan? Ang solusyon niyan ay hindi naman mga gamot-gamot at mga iniinom-inom. Ang solusyon nun ay simple, magpahinga. Kasi kailangan maging wise. Lalo na sa ating kalusugan. May mga halimbawa, ito na pagkakataon para kumain ng steak. Steak today, steak tomorrow, steak every day. And then, before you reach 30 years old, wala ka ng choice. Hihiwain at hihiwain ka na kasi lahat ng mga steak na kinain mo naipon o hindi natunaw sa iyong katawan. Be wise with your health. Be wise with your heart. Be wise with your heart. Make sure na ang mga tao mapapalapit sa iyong buhay. Yung taong sasagutin mo, magiging boyfriend mo o girlfriend mo, yung kayang maintindihan na pag sinabi mo sa kanya, please, be careful with my heart. Na pag sinabihan mo siya ng mga ganyan mga bagay-bagay, naiintindihan niya. Ang puso pa na may napaka-fragile niyan. Napaka-fragile ng puso. Hindi lahat ng tao na may maintain nila yung steady thinking when they're in full of emotions. Be wise when you're angry. Pag may nanggagalit sa inyo, kahit sino yon, huwag agad maghahamon ng away. Huwag biglang bubuksan ng mga bintana at kaya mo na suntukan ng kabilang sasakyan. O pag merong nag-cut sa iyo sa sasakyan, habulin mo pa, makarating kayo kung saan.
Be wise when you deal with your anger. Be wise with your jealous heart. Minsan may mga taong napakaseloso. Seloso sa asawa, sa lalaki, sa babae, seloso sa kaibigan, kung sino-sino. Be wise how you feel. Dahil may mga nasasabi tayo, may mga naiisip tayo. Be wise with your friends and those surrounding you. Kasi minsan okay na lahat and then there's this friend of yours na susulsulan ka ng mga negative thinking. May mga barkada ka na makakasama mo na kung anong mga ipapasok sa iyong isipan. Be wise with the people who surround you. Because sometimes wala naman talagang problema. Pero kung lagi mo mga pinakikinggan, ang mga kampo ni Satanas. Kung lagi mo mga pinakikinggan, mga taong malayo ang loob sa Diyos. Huwag mong aasahan na makakagawa ka ng wise decision in life. And that's why the Word of God comes in. Kung saan ang sabi dyan, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching. It's useful for rebuking, useful for correcting, and training in righteousness, so that the servant of God, tayo lahat yun, may be thoroughly equipped for every good work. Sometimes somebody reaches his 30s. Kaya excited na ako marating yung edad na yun, 30s. Kasi marami akong naririnig na nararamdaman ng mga tao pag nararating yung 30s. Sometimes some people, when they reach their 30s, minsan sabi nila midlife crisis, 50. No, sometimes midlife crisis in their 30s. Kasi ang buhay ng tao is sometimes only up to about 60, 70. Ano yung midlife nun? Yung gitna nun. Diba? I once read an article by one of the richest men in the world, a Chinese billionaire, founder of the Alibaba media site. And he said, when a person reaches 35 and he's still poor, it's his fault. When a person reaches 35 and he's still poor, it's his fault. May point. Pwede daw ipinanganak kang mahirap, pero what you do between your 20s all the way to your 30s can change all of that. But why is it? No? And even in my counseling sessions with a lot of people, bakit may dumadating nung ganung edad? Hindi naman kailangan yung sobrang yaman, hindi naman kailangan maging bilyonaryo rin, yung maayos lang yung buhay. Why is it some people hindi ganon? Kasi namin palpak na desisyon nung 20, nung 23, nung 26, nung 28, nung 29, nung 32, 35, 38 na ang takbo ng isip, 17 pa rin. May mga ganong mga tao hindi na natuto sa lahat ng katigasan ng ulo, kapalpakan ng nakaraan. Kaya tuloy yung dapat na upward mobility in life would always have a lot of stumbling blocks. That's the difference between some people who today, sometimes even younger than 35, are doing very well in life kasi they were able to make wise, correct, and if they're Christians, godly decisions in life. Isang ganda-ganda ng patutunguhan dapat ng karir, na in love. Tapos na in love kung kanino, na walang ibang ginawa kundi magpabili sa kanya ng rubber shoes, ng load, yung kaya ka lang pala mahal kasi dahil sa dinodonate mo sa kanya. May mga taong natatrap sa isang relationship na siya lang yung nagmamahal, tapos hindi naman siya mahal, nagsistick siya sa ganon. Again, sometimes we laugh about it, but for some people, it's a serious matter. Kasi nga dahil parang wala na magmamahal sa kanya, kaya sige na, kahit ganon yung sitwasyon, ganon yung setup. But look, the folly of it, hindi mag-upward mobility ang kanyang life kasi para sa konting pagtingin na nanggagaling sa iyo. Yung mga taong ganun, kahit kaprasong pagmamahal, kahit isang kurot ng pag-ibig, kahit isang kalabit ng paghalik, kahit wasak na ang kinabukasan at buhay, hahayaan niya. Kaya yun yung mga umaabot ng in their 30s with so much regret in life. Biglang magwe-wayward yun. O kung hindi naman sa pag-ibig, financial decisions na puro wrong move. Bili ng mga bagay na hindi pa dapat bilhin. Kaya yung mga bagong-bago dito sa Middle East, may mga trabaho, always tell them, be wise with what you do with your first sweldo. Diba? Dapat yung unang-unang sweldo,
may part dyan na yung pampalubag-loob naman sa magulang mo kasi it's always honorable that young people do these things. Nang unang iniisip sa unang sweldo, whether or not you had good parents or bad parents, but still, you remember them. And they remember that. They will never forget that you supported them or blessed them at least with your first sweldo. Or kung sino man yung tumulong sa iyo. Kung paano ka nakarating, kung saan ka naroroon, inaalala mo sila. Ano tawag natin doon? Pagtanaw ng utang na loob. Hindi yun para doon sa magulang, hindi yun para doon sa tumulong sa iyo. Sa totoo lang, para sa iyo yun. Kasi it tells people, it tells yourself na isa kang tao. Kasi ang hindi gumagawa nun, hindi tumatanaw ng utang na loob, hindi tao yun. At hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano siya. Yun ang tao. Tumatanaw ng utang na loob sa magulang niya, sa mga tumulong sa kanya. So kung tumatanong ka ng utang loob, wag mong iisipin na para dun sa mga... No, for you. Kasi it tells you're becoming this good person. It tells you you're becoming this person that God wants to bless. Kasi itong tao to ganyan siya. Ano pa? Pag bagong-bago sweldo mo, binabudget mo, saan ba ito kasya? Saan ba ito pwede? Ano ba yung priority? Ano ba yung dapat? O halimbawa sa tingin mo, mahalaga ang blower, di blower ang bilhin mo. Kung halimbawa sa tingin mo, mahalaga ang rubber shoes, di rubber shoes ang bilhin. Kung sa tingin mo, lahat ng mga bagay makakatulong para lumago ang bansang Pilipinas, di gawin mo ang mga bagay na iyan. Pero iniisip mo mabuti, ito sweldo, ito yung mga needs, ito yung mga dapat paglaanan ng aking budget. Make wise financial decisions. I'll never forget a call I got 5 years ago, nung bagong-bago pa lang ko dito sa Middle East. I was not yet a pastor of a church. I was speaking as guest speaker of different churches. And I was awakened by a call by someone I actually did not know. Nakuha lang yung number ko and literally was begging na makausap ako for prayers. At ang sabi ng kapatiran, Pastor, any moment now, susugurin po ako ng mga pinagkakautangan ko. Takot na takot po ako. And this person was not asking na i-rescue ko siya o magbigay akong pera sa kanya. Ang hiniling lang talaga ng kapatiran was, please pray for me na makayanan ko to at magawa ko ng paraan. And from then on, things became more real to me about how OFWs live their lives and sometimes even waste their lives with foolish financial decisions. Minsan nga nakakalungkot pa, hindi dahil merong isang major need. Sometimes maintindihan mo Kasi there was this tragedy, there was this kamag-anak, minsan hindi mo fault, but you had no choice but to help. But sometimes you talk to some people who eventually went to jail or in prison, who found themselves in a myriad of financial disasters. Isa lang ang rason, luho. Yun lang. Hindi kasi naranasan na tikman ng maraming bagay sa Pilipinas. Kaya nung pagdating dito, parang eto na, this is it. This is the moment. This is the moment. Kaya pag nakakita ng mga discount sa mga mall, pag nakakita ng mga bagay na kikaganda, yung dinadahilan lagi yung, sayang to, ang mahal-mahal nito, yung totoong price nito, pag nalaman mo ang mahal, yung lingwahe na yon, mapapansin mo, uulit-ulitin mo yan. Nasa grocery ka, sasabihin mo, sayang to, tong steak na to, ang presyo talaga nito. Yan. Pupunta ka sa isang boutique, sayang to, 70% discount. Pupunta ka sa isang technology discount store, yung mga computer, stuff like that, sayang to, tong laptop na to, ito yung presyo. Hanggang sa, sayang ka na. Kasi ang buhay mo ay napariwara na kung saan. Ikaw na yung sayang mismo. So sometimes masakit yan, ano? Lalo na kalimbawa yung mga nabanggit kong example, may kinalaman sa iyo. Kung sa love life, parang ang sakit. What did I do with my heart? What do I do pag may nandiligaw sa akin? What do I do kung sino diniligawan ko? Sakit kasi it's your area. O halimbawa marami ka ring naloko. Aba may ganun din, ha? May ganun din. Kaya hindi matino ang love life ngayon kasi marami siya mga nasaktan nung araw. Kaya ang bawi ng kasaysayan sa iyo, ang bawi ng buhay sa iyo, is that there will come a day you will find yourself. And listen to this, it has happened time and time and time and again na maraming mga lalaki at babae na loloko ng kapwa-tao nila lalo na sa pag-ibig will find themselves. One day isang araw, the loneliest person on the earth. In Jesus' name.
Yun talaga patutunguhan ng tao na mananakit ng damdamin ng kapwa-tao niya, lolokohin ng asawa niya, lolokohin ng kung sino man. May balik ang buhay. Ang Diyos hindi lang hahayaan na ganun yun. So akala mo masaya-saya ka ngayon, itinatag mo pa sa picture yung mga kung sino, ganyan, at nakikita at may mga nalulungkot kung saan. There will come a day if you were not good to people. Pati lang yung pagbe-break ka, dapat matutunan ng mga tao yan na makikipag-break man lang sa boyfriend o sa girlfriend. Learn to break it to them gently. Diba? Learn to break it to them gently. There's no easy way to do it, but at least ang effort mo to make it easier and easier so that there will be less and less people who are hurting and hurting in this world. Why do pastors like me have a job? Why do churches like this have a market? Because there's just so many hurting and hurting and hurting people in the planet. So many hurting people running around the planet, everywhere. Financial decisions, we talked about it. Wala akong gustong patamaan kahit sino man na umattend ngayon ng ating service o nakikinig din ng ating video message. But that is a fact that a lot of people have made many mistakes concerning that. Sa pagpapatawad sa kapwa-tao, napakarami mga tao hanggang ngayon, bitter. Hanggang ngayon may mga kagalit kung saan-saan, kaya meron hindi mapuntahan. Hindi pwedeng pumunta sa mall na to, hindi pwedeng pumunta sa lugar na to, sa gawain na to, sa ganyan. Ayoko nung ganung buhay na merong limitasyon sa akin kung saan ako pupunta. Ang gusto mo yung pupunta ka sa lugar na to, makita mo si ganito, makita mo sa ganyan. And you know, at least on your part, that you're not bitter. On your part, you're forgiving. On your part, you're okay. Kaya ang mangyayari sa iyo, you will conquer the world piece by piece, area by area. Yung mga taong palpak sa pagpapatawad sa kapwa-tao has not made the decision to forgive other people. They make their world smaller and smaller and smaller. May mga common friends kayo, may magpa-party, kailangan mo muna itanong, pupunta ba si ganon? Nandun ba si ganyan? Wala ba si ganito? And what is that? That's the devil. That's Satan putting limitations in your life because you've not made the decision to forgive people in correcting your relationships. At marami pang ibang bagay na kaya lang tayo tumatalino kasi natuto tayong makinig sa salita ng Diyos. I love the Word of God. Amen. I love listening to the Word of God. Amen. Kaya buti nga yung mga ganito mga preaching nasa YouTube na. Napakinggan mo na live, napakinggan mo na sa YouTube minsan, pakinggan mo ng paulit-ulit. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na matigas ang ulo mo. Always listen to the Word of God. So that Word will sink deep and deep and deep and deep into your heart and your mind. Kaya ito ka na, may problema ngayon, may situation ka ngayon in your life, kaya mo na magdesisyon ng tama. Kasi na-absorb mo, naunawaan mo, ano ba yung guiding principle that God is teaching you in your life today. Ano pa po? We ask our brothers to pray for us. Kasi nga Christian ka na, hindi ka nag-iisa. Meron kang church at dapat may church at meron kang kilala mga kapatid sa Panginoon na pwede mong i-text, pwede mong i-chat, pwede mong kausapin personally and ask them, brother, sister, can you pray for me? Meron na nga tayong online prayer meeting on Facebook that only recently reached 10,000 prayer partners. Praise the Lord. Any time in the day, you can post a prayer item on our online prayer meeting at makakaasa ka. 10,000 prayer partners, not only in the Middle East but throughout the world, is available to pray for you and to pray with you. Ako nga sa birthday ko, ang pinaka-importante sa aking regalo ay prayer. That I know that people are praying for me. That I know that somebody's praying for my health, somebody's praying for my wisdom, somebody's praying for my life, my discipline, my ministry, my faithfulness unto God. One of the most important gifts that people can give us is the gift of prayer. Hindi lalong-lalo na pag meron kang mahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay, ask a brother, ask a sister, please pray for me. James chapter 5:16 says, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya limbawa sa church, maghanap ka ng mga taong mukhang katiwa-tiwala.
na hilingan ng prayer request. Can you look around to the left and to the right? Can you see someone nakatiwa-tiwala na mukhang pwedeng sabihan ng prayer request? Kindly turn to your neighbor and say, pag-pray mo naman ako. Pakisabihan ninyo, mga katabi, pwede bang ikaw ang mag-pray para sa akin? Lalong-lalo na, there's a decision that has to be made. Ask a brother, ask a sister to pray for you. Dagdagan mo pa, we seek godly advice. That's how Christians make a decision. We seek godly advice because you can ask advice from anyone. And that is wrong. Don't just ask advice from anyone. Ask advice from godly people, beginning with people you can trust in church or a Christian friend. Pero meron kang mabigat na problema. Ang hinga mo na advice ay yung kasama mo sa flat na ang kasunod na sasabihin lang sa'yo, maglasing tayo ngayong gabi. Nasunod lang sasabihin sa'yo, ganito gawin natin yan, mag-party tayo, o kung ano pang mga negative advice. Maging mapili kung kanino nakikinig sa buhay. Maging napaka mapili. Ang payo ko nga, dapat siguro mga 3 lang yan. 3, hindi higit sa 5. A close circle of people that you can say you can trust. And for the record, may track record na sa sariling buhay nila, matino magdesisyon. Na sa kanilang buhay, kahit pa nagkamali, natuto naman. Hindi naman perfect eh. Hindi inahanap natin yung perfect na person or couple or walang ganon. Pero at least kung siya may pumalpak nung araw, nakita mo yung kanyang learning. Nakita mo yung kanyang regret. And now you see that these people are wiser. So surround yourself with godly people. Ibig sabihin ba, Pastor, hindi ko nababarkadahin yung mga kasama ko sa bahay na hindi naman ganun kagadli o katrabaho? Hindi naman. Kaso nga lang, para sa napaka-importante desisyon sa buhay, maging mapili ka. Dagdagan pa natin. We value our spiritual leader and his input. Na kung sino man yung linagay ng Lord sa ating buhay na pastor, na counselor, na mentor, discipler, spiritual leader, Bible study teacher, deacon, elder, kilala mo, kita mo sa kanyang buhay, this is the spiritual leader God wants me to follow. Value his input. Tinawag mo pa siya spiritual leader, hindi mo siya pinakikinggan. Tinawag pa siyang pastor, hindi ka naman nakikinig. Nagpa-counsel ka nga, text ka naman ng text. Minsan may nagpa-counsel sa akin ng ganyan. Minsan may nagpa-counsel sa akin ganyan. A long, long time ago, in the Philippines pa yan. And I was so busy, but yung plea niya for help was that it was an emergency. So I dropped everything and met with this person. At true to how this person said to me how big the problem was, pag-upo, iyak nang iyak eh. Iyak nang iyak eh. Sabi niya, kuya, buti na ipag-usap ka sa akin, kuya. Tapos bigla nag-ring yung phone. Ting. Teka lang, kuya. Hi. Sabi niya, hi, kamusta? Ganun. Sorry. Alam mo talaga, kuya, mga nangyari ka sa akin, kuya. O, so, ring na naman yung phone. Teka lang, kuya. Sensya na, sorry. Okay. Yung sabi, nairita na ako doon sa pangatlong beses. Sabi ko sa kanya, te, ganito na lang. Kausapin mo muna lahat ng gusto mong kausapin. Tapos pagkatapos sila kausapin, patayin mo yung phone, usap tayo. Diba? Kasi papaka-counsel ka sa akin, ganyan naman ang eksena. Wala mangyayaring counseling dito. May sasabihin ako sa'yo, hindi mo papakinggan. Hindi po, nakikinig po. Pero tapos bilang, teka. It's a new world. A lot of people do not know how to properly behave. Ngayon lang naman nagkaroon ng social media eh. Unlike our children who now in their 3 years old, 5 years old, they know how to use iPads and phones and all. But us, adults, tayo na malapit na mag-30, people like us reaching that kind of age, this is new to us eh. How to operate in this kind of world. Kaya may nagpo-post sa status, how will I comment? May nararamdaman ako, how will I post? May tawag sa akin ng tawag, sasagutin ko ba? May mga tao gusto nila yun na yung lagi nagpiping yung phone nila kasi parang nakakaramdam sila ng sense of special siya. Isipin mo nga naman,
No? Walang ibang babati sa'yo, kaya at least man lang nagpiping lagi yung phone mo. Pero pero puro naman notification lang na kung sino-sino mga nangyayari lang yon. It's a strange new world. Pero pag nagpapa-advise ka, makinig ka. Pag nagpapa-counsel ka, makinig ka. Nagpapa-pray ka, magpa-pray ka. May spiritual leader ka, mag-submit ka doon. Kaya pag halimbawa sabi mo sa pastor mo, Pastor, mag-pray niyo po ako. Kasi nalilito po ako kung ito pong trabahong to o itong trabahong ito. Pag nagbigay siya ng opinion, makikinig ka ba? Pastor, nalilito po ako kung ito po liligawan ko si A, B, o C. Pag pinag-pray ba niya at nag-suggest siya, makikinig ka ba? O halimbawa may mga kung ano ng mga bagay, kaya tuloy iba nagpi-play safe, ano na lang ang sasabihin sa'yo? Pero sa totoo lang, ikaw pa rin yung magdi-decide. Di ba? Yun yung mga play safe na mga sagot eh. Pero pag may spiritual leader ka, may sinabi siya, makinig ka. Alam ba, nandito ka sa isang relasyon na hindi maganda. Sinabi mo na, wasak ang buhay mo dahil sa kanya. Tapos ang sabi ng spiritual leader mo, hiwalayan mo na. Huwag naman ganyan, pastor. Nagpapa-counsel ka. Sinasayang natin pareho ang oras natin. Pinakita mo yung problema. Ito yung nakita ng spiritual leader mong mali. So ano yung sabihin na tinawag mo siya spiritual leader? Makinig ka. Hindi, pagpipilitan mo yung sarili mo. Minsan may kinakounsel ako mag-asawa. Minsan, proud na proud pa yung isa, sabi niya, naku, dadaling kita kay pastor para mapakinggan mo yung sasabihin niya sa'yo nang lumiwanag ang isipan mo. Tapos dinala kay pastor. Nag-usap kami, pinakinggan ko pareho. Nakita ko mas tama yung ano nung asawa kaysa doon sa isa. Pagkatapos nun, ayos ka. Dapat ikaw yung pagagalitin ng pastor. Ako napagalitan eh. Magsasubmit ka. Kasi tinawag mong spiritual leader eh. Pag tinawag mong spiritual leader, kahit minsan hindi ka nag-agree, wag lang mapapahamak ka. Wag lang magkakasala ka. Yun lang dapat yung rason kung ba't hindi ka susunod. Pero kung issue is preference, mas feel mo pa rin ito kaysa sa desisyon. Ito sa spiritual leader mo sumunod. Tinawag mong spiritual leader. Value your spiritual leader and his input. Hebrews 13:17 could not be more clearer about this. Obey your leaders and submit to them. For they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. May sasabihan ko yung mga worship team members natin, may tumutugtog, may kanta. Kasi minsan yung mga kantang yan, kanya-kanya sila ng pagsipra o pag-alam ano yung tamang chords, ano yung tamang diskarte sa pagtugtog. And then I told all of these musicians, sige, meron kang point, musician A. Meron kang point, musician B. Pero sino yung leader? Sino yung leader? Ito yung leader. So kung issue lang ay preference, ito bang chord na to mas maganda? Ito bang tugtog, itong style na ba to mas maganda? Ang sasubmitan mo yung spiritual leader mo. Kasi yun ang ibig sabihin ng pag-submit sa spiritual authority. Halimbawa, food ministry. Magdi-decide, ano kaya ang ulam? Kare-kare o minudo? Masarap yung kare-kare, masarap yung minudo. Pero ano ba decision ng spiritual leader? Kare-kare, di kare-kare ang gawin. The only time na hindi dapat susundin ng kahit anong authority, parents, governments, even pastors or churches, pag magkakasala ka na, hati ka papahamak mo. Sabi ng magulang mo, anak, ibenta mo katawan mo para sa pamilya natin. Susundin mo yun? Of course not. Pero kung sabihin ng magulang mo, siya magpapaaral sa'yo, anak, sundin mo ko, accounting muna, engineering muna, gusto ko anak maging civil engineer ka, pag natapos mo sa ka na lang mag-cosmetology. Diba? Kung yun talaga ang gusto mong ipilit, anak, bilang kuya ng iyong mga kapatid, pakinggan mo ko, civil engineering muna after cosmetology. Preference. Sasubmit ka kay magulang. Kaya lahat ng mga gusto mag-cosmetology, pero ang sabi ng magulang ay civil engineering. Say amen! Amen! Amen tayo dyan. Amen tayo dyan. Amen tayo dyan. Preference eh. Pero pag sinabi halimbawa ng gobyerno, itakwil nyo Diyos nyo. Papayag ka ba sa ganun? Of course not. Lumipat ka ng bansa, umalis ka doon sa bansang yun na ganun ng gobyerno. Kasi alam mo, ikapapahamak mo, at magkakasala ka sa Diyos. That's what we mean. Pero over and above everything else, magpapa-advise ka. There's an important decision you need to make in your life. When you ask your spiritual leader, value his input. And finally,
We always consider our ministry in making decisions. We always consider our ministry in making decisions. Matthew 6:33. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Ganun ang Christian. Ako'y nabibless sa isang kapatiran. Sabi niya, Pastor, marami akong na-applyan ng mga trabaho. Pero lahat ng trabahong yun hindi na ako makakapag-church. Hindi na ako makakapag-ministry. Kaya hindi niya pinili yung mga trabahong yun. Kahit halimbawa, maganda naman ang kita. Kasi ang importante na sa kanya, yung faith niya sa God, yung ministry niya sa Panginoon. Ang panalangin ko, ganun tayo maging Christian. Ang decision mo, hindi na nakabase kung saan malaki sweldo, kung saan mas maganda lugar. Ang iniisip mo, paano ko lalo mas makakapaglingkod sa Panginoon. In closing, before today, I was meeting with new people from another church, and I was blessed with this young man I was speaking with. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, kaya po ako nag-abroad. Kasi maraming kailangang mga gamit sa church namin. Nag-abroad po ako kasi para pag nagtrabaho ko sa ibang bansa, masuportahan at matulungan ko yung church namin. I was blessed by that. You don't find that often. You don't. You don't. Most of the time, people are selfish. All they care about is themselves. But once in a while, God raises up young men and women who have a heart for the Lord. Have a heart for ministry. That the decisions that they make in life is not just about themselves or even their loved ones or families. It's now about yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon. And I pray that we will all grow to spiritual maturity, that there will come a time, ganun na tayo mag-decide. We put God first. And the challenge for us tonight is simply this. Whatever decisions you need to make in your life, be it a simple decision or a big decision, whatever decision you need to make, whether it's personal or for your family or even for ministry, it's a decision about your problems. It's a decision about your challenges. Yes, this is what we want people to remember tonight. Ask God. Ask God. Ask God. Father in heaven, now we thank you that tonight we can come to you in prayer. At kami nananampalataya, Panginoon, na pinakikinggan nyo ang panalangin ng inyong mga anak. At sa gabing ito, Panginoon, as your people pray to you, itinataas po namin ang lahat ng aming mga problema, aming mga trials and challenges in life. And we ask you, Lord, for your wisdom. Iniisip namin ngayon, Lord, sa aming mga pag-iisip, ang sari-sari at iba't iba po namin mga pagsubok sa buhay. At pinipili po naming isuko ang lahat sa inyo. Mga kapatid sa Panginoon, may kanya-kanya tayong mga prayer request. Mga pangangailangan sa buhay. May mga kasama tayo ngayon na may karamdaman. I would like to pray for you that God will heal you of your sickness. May mga kasama tayo ngayon na walang trabaho. I would like to pray for you that God will give you a job. May mga kasama tayo ngayon na may problema sa relationships. Problemang mag-asawa, problemang mag-boyfriend, problema sa magulang, sa kaibigan. I would like to pray for healing for your relationships. Meron sa atin may mga challenges in ministry. Meron sa atin na walang ministry. But right now you're praying to the Lord na magamit ka for His glory. Ano man yung prayer request mo, kapatid, ba't hindi mo itaas ang dalawang kamay sa Panginoon at nais kita ipanalangin? We will pray to the Lord and lift Him all of our needs in life. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami ngayon that we can lift our hands to you and surrender all. Sa lahat ng may sakit, pagalingin mo in Jesus' name. Hipuin mo yung ulo hanggang paa. Maramdaman namin yung init ng inyong espiritu, ng inyong kapangyarihan, nagpapagaling sa amin, naghihimala sa aming buhay. Ipinapanalangin namin ng mga walang trabaho, mga walang visa. We pray for a good job in Jesus' name. Ipinapanalangin namin, Lord, yung may mga problems sa kanilang marriages, sa kanilang love life, sa kanilang relationships. I pray for healing in relationships. I pray for single people, single men and single women na nagpipray para sa magiging boyfriend, girlfriend, mapapangasawa sa buhay. I pray, Lord,
makita nila yung God's will at magkaroon sila ng magagandang mga relationships that will lead to marriage. Pinagpipray namin yung childless couples na pinagpipray nila magkaroon sila ng sarili nilang anak. Kahit sinabi pa ng doktor, imposible na, Panginoon, maghimala ka so that these people will have children of their own. We pray for people na napalayo sa ministry, napalayo sa Diyos, na nawala sa paglilingkod. Lord, makabalik sila muli. Ma-revive ang kanilang faith. I pray for people to have the gifts of visions, of prophecy, of miracles, of signs and wonders. I pray, Lord God, for people who have a heart to serve God. I pray that they will become pastors and preachers for the kingdom of God. I pray for people tonight and today asking you for blessings, asking you for more of Jesus in their lives. Less of us, more of you. Less of us, more of you in our lives, Lord. We thank you, Jesus, for all of these things and more. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon.